beloved Boss Mike Cervera. Sabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Ah. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Oh. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood. Or Hindi, attorney, natatakpan na ng taba ng mukha niya yung mata niya. Di ba? Oo. Natatakpan na eh. Yung mata ni Sarah, natatakpan ng taba ng mukha niya. Ito na. Tuloy. ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng Eh, paano papanoorin? Nasasaktan siya. Pag nagkataon, sabi ni Teresita Tan, happy together sila Bongo, Bato at Diggs. Sunog na sunog, sabi ni Iris Joy Ramirez. Si BP, sunog. Oo, nasunog. Siya kay Attorney Claire kahapon, patay. Kita nyo? administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Buitre! Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Oo nga, hayop ka, Sarah. Kapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na wala nang Pilipinas sa 2028. Mawawala talaga. Kapag nanalo, kakampi nyo. Bakit? Ibebenta nyo sa China to. Diba? Sabi nga naman ni Digong, diba? Gusto nyo, gawin nyo na lang kami probinsya ng China. Talaga mawawala na Pilipinas, kundi ba naman gagatong si Sarah? Yun naman talaga yung gusto nila. Na ang Pilipinas, mga kababayan, ay sakopin na ng China ng bombo. Diba, mga kababayan ko? Ay, nako. Tuloy. Drama, pero walang gawa. Wala namang ginagawa talaga. Sabi nga mga kababayan din eto sabi pa ni Attorney Claire Castro din may card tayo. Ito, Boss Mike. Yan. Sabi dito mga kababayan, kahit ano pong maging numero diyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siyang nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Sabi rito, at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni numan. Putik na yan, di ba? Ang Pangulo, trabaho ng trabaho. Itong baliw na lustay, na Vice Presidente, na si Raulo. Kita nyo, mga kababayan ko, ano bang ginawa niyan? Bilib na bilib kayo sa pagtatanim nila ng isang puno ng kamote. Putik na yan naman, ano ba yan? Di ba? Gawin probinsya ng China, Boss Mike, ang Philippines. Ganyan na mangyayari. Yan naman talaga ang gusto nila di ba, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yung mga banat ng Attorney Claire Castro, mga kababayan, Isa pa, pasok! Good afternoon po. Yung second, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Alam niyo mga kababayan ko, si Sara Duterte hindi iniisip ang sinasabi, no? Kasi nagba-backfire po Bumabalik sa kanya. Kita niyo, sabi ba naman ni Sara na sana daw magkatuluyan silang dalawa ni Pangulong Bongbong. Palibasa gawain niya yung gawaing immoral. 'Di ba? Napatol sa kapwa babae, nakikipagpompyangan. Ganun ho si Sara Ulo. Pero ninyo yung gawain niya na mga immoral ipapasa sa iba. 'Di ba? Nagpakasal ka sa isang babae daw na na isang Marines.
Di ba? May mga litratong pinakita. O, gumawa ng video. O, tapos ano? O, nagpompyangan kayo. Di ba? Ano? KFC. O, ano? O, baka naman meron kayong biniling Lido. Oh, ganun ba yan? Ganun ba yan? Oh, baka type mo naman daw, sabi ni Slapchick, si Atty. Claire Castro. Sa bagay, kung susulay ka lang, at saka kasi kay ganda ni Atty. Claire Castro, abay, wala sa kalahati yung ganda. Yung mga trip na trip ni Sarah, yung ganong mukha ni Sulaika. Kung ikukumpara nyo naman mga kababayan, parang pag tinignan nyo, parang isang magandang babae na Atty. Claire Castro at isang Sulaika na bahala na kayo. Eto na. Eto na. Reaction po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Yan. Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa Panoorin nyo to, panoorin nyo to, panoorin nyo. Game! lingwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Nakon! Sabi ko sa inyo, Jojo Chavez, late ka na naman eh. Hindi mo ako ginising eh. Nako mga kababayan, ang namumutawi sa bunganga at isipan ni Sara Duterte ay puro immoralidad. Yan ang natutunan kay Kibuloy. Oy Sara, wag mong igaya-gaya si Pangulong Bongbong Marcos sa tatay mo at saka kay Kibuloy at saka kay Pulong. Palibasa yun si Pulong, tatay mo at saka si Kibuloy, na ewan ko baka nabengbang ka ba nun? Diba? Mga kababayan, pare-pares yung tatlo na yun, oh. Ano ang issue? Ka-emoralan! Idikit nyo pa si Chakit. Diba, mga kababayan ko? Grabe. Arnold Lopez, barubal na si Sara. Wala na! Kung ako, sasabihin ko, ganito Huwag mo kong igaya. Kunyari ako si Yusik Claire, Yusek, ganito sabihin mo. Kung yung sinasabi niya na immoral, na kami ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkakatuluyan, samantalang may parehas kaming asawa, huwag niya kaming igagaya sa kanyang ama. Oo. Na meron ng mga kabit, meron ng asawa, meron pang mga minumolestya na mga kababaihan. Di ba? At wag niya rin kaming igagaya diyan kay Kibuloy na nagpapalaki ng mga kabataan at kapag lumaki na mga kababayan, yung mga pinapalaki sa katawan, doon na ho niya uumpisang molestyahin at bebeng-bangin. Iba rin naman ang estilo, mga kababayan, ni Pulong. Dahil si Pulong, safe yun. Bakit? Lahat ng pokpok dumadaan sa kanya yun. Biruin nyo? Sara, yun ang immoral. Huwag mong igagaya ang Pangulong Bongbong. Matino yun. Loyal kay First Lady. Hindi marunong mambabae. Kagaya ni Jing Martin. Di ba? At saka ni Jay Sales. Hindi mga kaliwete yun. Kayo, kami may ebidensya kay Kibuloy, kaya nakulong, kamanya-kanya. Tatay mo, nakita namin, kita mo, naghiwalay nga ng nanay mo at saka siya. Di ba? Ano nangyari? Pinagpalit kanino sa nanay ni Kitty. Yun ang immoral, Sara. Yung kapatid mo, si Pulong, nananaksak ng ng bugaw. Bakit? Nabigyan yata siya ng may tulo. Kaya galit na galit. Yun ang mga immoral. Yung kuya mong si Pulong may asawa na,
kumakasta pa ng mga pokpok dyan sa Davao. Tao pa mo ha! Tama, mga kababayan. Kaya magbubumirang talaga sa kanila eh. Magbibintang ka ng mga ganyan, gusto mo pang idama yung ilan. Diba, Melinda Perez, Happy Valentine's, may pangkapi na ako. Tama ba? Attorney Claire, ganun ang gawin mo. Palag? Wala. Hindi kayo obra dito kay Attorney Claire Castro. Yan ang sinasabi ko kasi, mga kababayan eh. Si Baste, si Basti naman, mga kababayan, kita mo, bangag na bangag silang dalawa ni Ellen Adarna. Pagkabangag, ano mangyayari? Sa palagay mo? Putik na yan. Alam mo na may anak na yan kaya doon sa pinsang ko. Sino? Pinsang ko yun, si John Lloyd Cruz. Pinsang ko yun. Kita mo? Abay, binengbang ni John Lloyd Cruz yun Tapos tignan mo, siguro, baka naman magulo ang isip ko, di ba, Argo? Baka naman Oy, Baste, hindi kaya ikaw pa mismo nagbibigay ng droga kay Ellen Adarna, nagtatanong lang ako. Di ba? Hindi kaya ikaw rin ang source ni Ellen Adarna pagdating sa mga drogang hayop ka? Hindi kaya? Nagtatanong lang ako, Utik na yan, Sarah, ikaw, ano naman ang history mo? Di ba ganun ka rin? Isa ka ring immoral. Bakit? Abay, nakikipagpompyangan ka raw, di umano, sa kapwa mo babae. Abay, kinasal ka pa raw eh. Ganyan ang mga immoral, Kita mo si Kitty. Galawang disente ba yon? Putik na yan, mga kababayan. Pagka tinignan nyo si Kitty, nando doon sa dahig, iyak ng iyak eh. Pagdating dito, mga kababayan, sa Pilipinas, magugulat kayo. Pagdating dito, iba na naman ang jowa eh. Hanip, ang lupit. Ang lupit-lupit nyo. Kakaiba yung pamilya nyo. Kaya nga kami nagtataka lang kami, ha? Eto. Nanay ni Kitty, nasan na? Hoy, Hanelet, nagtatanong lang kami, bigla kang tumahimik, ha? Kasabay niyan, Ipe, nasan ka na? Nagtatanong lang kami, ha? Si Ipe, nawala rin, eh. Asan na kayo? Putik. Mga kababayan ko, ewan ko na lang. Di ba? Uy, thank you nga pala kay Melinda Perez, ha? Maraming salamat po, boss. Amo Panginoon. Gusto nyo ng ganyanan, ha? Ang Pangulo po ay mayroong pamilya. Mapagmahal na asawa. Correct! Mabuting ama. Correct. Ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa Correct. bilang babae. Oo nga. Naku attorney, kasi gawain niya siguro. Di ba? Gawain niya siguro, mga kababayan, kaya ganyan ang nasasabi niya. Alam niyo naman ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara, ang gawain niya, abay pinapasa sa iba. Oy, Sara, kung nakikipagpompyamangan ka man sa iba, wag mong igagaya sa iyo si Attorney Claire Castro. Disenteng tao. Putik na yan, tuloy. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications Yan. at mga propagandista, isang hiling. Yan na yung hiling, mga kababayan. Oy, ito na. May hiling na si Attorney Claire na talakay natin to kagabi. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Turuan nyo raw. Paano tuturo yung mga yun? Mas masahol pa yung mga alagad ni Sara Duterte. Kita mo, mura ng mura. Mga kababayan, bastos magsalita. Kita nyo? Ano ituturo nila ron? Mukhang si Sara pa nga nagturo sa kanila. Kita nyo?
Oh, lamang lang si Sarah kasi itong mga alagad niya hindi naliligo. Ha? O, kita nyo mga kababayan, natandaan nyo ba yung baklang isang DDS na bigla na lang nanahimik? Ha? Naalala nyo ba yon? Sino yung bakla na mukhang bakulaw na mahaba ang muka? Yung nagtakbo daw di umano ng maraming milyon-milyon na pera na pambayad sa kanila. Sino ho yun? Sino? Sino yon? Sino yon? Ewan ko ba? Ewan ko ba yung mga baklang ito, no? Bakit maraming bakla ngayon na ganyan nananakbo ng pera? Sino yon? Sino? Oh, iba pa yung si Tio, iba pa yung si Tio. Oo, meron pa yung isa, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun! Di ba bigla na lang nawala si Maui? Uy, Maui, nasan ka na? Si Maui! Oo, yung Maui. Putik na yun, tignan nyo yung mukha, oh. Oo, sa totoong buhay, pag nakita nyo yung mukha ni Maui tsaka mukha ni Digong, magkamukha eh. Parehas sa kailangan palitadahan ng husto. Butas-butas ang mga mukha eh. Oh, 'di ba? Nawala na ho yung mga vlogger na 'yon. Palibasa kumita na ho eh. Bigyan niyo po ng Coms 101 Hmm. para magkaroon naman ng konting or rather katiting Hmm. na pagka-statesman. Oo nga. At ang aking message, Ah. Valentine message sa kanya, Yan na, yan na. VP Sara. Oh, BP Sara, makinig ka ng hayop ka. Oh. Eto na. Spread love. Oh, spread love. Hindi daw kaputahan. Oh, eto na. Not fake news. Oh, wag daw yung fake news mo, hayop ka. Not immorality. No, not immorality kasi mga immoral kayo. Putik na yan, kung di ba naman kayo mga immoral, ano? Sarah, umaming ka na nga. Shota mo ba si Aimee? Paano mo nasisikmurang anuhin si Aimee? Totoo ba? Oy, hala. Oo. Mag-shota ba si Aimee tsaka si Sarah? Bang klase, no? Ano kayang, ano nun, ha? Ano kayang feeling? Putik na yan, mga kababayan. Ano kaya yun, ano? Tuloy. Don't be a Chucky. Ay! Oh, don't be a Chucky. Chucky ka pala eh. Galit na galit ka kasi ganyan na yung mukha mo. Di ba ganyan ang mukha ni Sarah? Ginagaya ko nga mga kababayan eh. Ganito, ganyan ang mukha. Ay, nako, ka-imasan naman. Grabe kayo. Nyamang ay imas ni Manang Aimee mo. Na-up-upgad ka nakang-angdod, Ay! May imagine ko. Nakasano ngayon, no? Delpa-delpatan naman ni Sarah nga, eh. Oh, di ba? Nyalasa na. Oh, alam nga mga di na nga delpatan. Alam nga mga di na kanang mani-manina. Grabe. Grabe, no, mga kababayan, ano? Alam nga, Mark. Kaspangarigan. Oy, sorry sa mga, bahala na kayong mag-translate, Kaspangarigan, Mark. Na, syempre, no, si Isuda nga duwa nga talaga. No, pod, no, nga aginayat da nga duwa. No, adda relasyon da. Alang nga mga nagabay na tirabi ka. Awam mati ore kwa. Ore pasupsop kan padelpat. Tao pa mo Puta mga kababayan. Alang mga awam pa iti ore. Ore pasultop kan padelpat awan. Nya nga lasa naman. Kasano mga lasa na? Ori siguro bukan nyo ti feminine was, Ay, awan lata.
Sige na. Eto na mga kababayan. Translate nyo na lang. Ayop. Tuloy! May vote-in question po mula kay Helen Flores. Para sa inyo daw po, what is love? Yan. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck. Kita nyo mga kababayan. Kasi mga kababayan, mayroong ninya at may husband, si Attorney Claire Castro, at yun yung love, mga kababayan. Tanungin nyo si Sarah. Masasabi niya bang, pag tinanong nyo, Sarah, what is love? Love is man Scorpio. Diba? My daughter, my son, that is love. Wala ho mga kababayan Bakit? Hindi nga niya ma-flex Ulitin ko, kailan niya ho pinelex yung asawa niya? Ultimo ngayon, Valentine's Day, wala man lang maipakita. Buti pa ako mga kababayan. Madaling araw. Ginigising ako ni Jen Angeles. Binigyan ako ng bulaklak na puro tsokolate. Alam na nga na mataas ang sugar ko, tsokolate pa talaga no? Sabay sabi ko, talagang mahal na mahal mo ko. Gusto mo na akong mawala sa mundo. Di ba? Ngayon, tanong ko. Kailan pinlex ni Sara Duterte yung asawa niya? Wale. Ni wala nga silang makipakita na magkasama Yung kahit man lang sana, mga kababayan, hinahalikan siya sa noo. Di ba, mga kababayan? Wala, mga kababayan ko. Yan ang mga nakalap nating balita, pero may restback pang isa. Pasok! Naiwan si VP Sara na harapin muna ang mga kaso bago magsalita sa impeachment versus PBBM. Mula kay Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Live report. President Sara Duterte ang sarili nitong mga issue bago magparatang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging tugon ng Malacanang matapos sabihin ng Vice Presidente na may nagawang impeachable offense umano ang Pangulo kabilang ang pagpirma sa national budget na ayon sa kanya ay may blank pages at mga insertion. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas shoutout sa inyo lahat at sa mga bagong dating. Sa lahat po sa inyo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tuloy. makabubuting unahin muna ng Vice Presidente ang mga kaso niya bago pakialaman ang kaso ng iba. Kaugnay naman ang pahayag ni Duterte na maaari ring maging impeachable offense ang pagtanggi ng isang opisyal kapag kino-question ang kanyang competency o kapag may aligasyon ng paggamit ng illegal na droga. Sinabi ni Castro na mas nararapat umanong itanong ng Vice Presidente ang mga ganitong bagay sa sarili nito at maging sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang may kinakaharap ding impeachment complaint si Vice President Duterte sa House of Representatives. Kita niyo mga kababayan ko. Ito kasi mga kababayan, mahilig tong pumuna ng iba. Ganyang mukha, tignan niyo yung pagmumukha mga kababayan na na-renovate pa. Na-renovate na ho yung pagmumukha na yan Yan ho ang mukha mga kababayan ng isang chismosa. Asikasuhin mo raw, sabi ng Malacanang, yung kaso mo dahil may impeachment ka, may impeachment complaint laban sa'yo. Yun, wag mong asikasuhin yung kaso ng iba. Diba? Kanya-kanyang asikaso yan. Paano? Inasikaso ni Pangulong Bongbong na absuelto. Basura na yung impeachment complaint. Problema mo yung sa'yo, hindi pa. Diba? Sara, isipin mo yan Yung sa'yo, hindi pa nababasura. Paano ngayon ito? Mukhang nagdidelikado ka. At yung mga tao na boboto na sana na para ikaw ay magkaroon ng numero sa Senado, wala na. Mukhang nag-a-abroad na sila. Parang napakaraming senador noon na gusto ka. Ngunit bakit tila walang natira? Nagtatago sila. Di ba? Yan yun, Mamanes. Irene. Nako, mga kababayan, si Kian. Espirita Amang. Tuloy. In the Yan, mga kababayan ko.
Ewan ko kay Sara, bakit eto pinapakialaman yung hindi niya kaso. Samantalang mga kababayan, may sarili siyang kaso. Paano naman sinasabi niya, mga kababayan ko naniniwala daw siya na may impeachable offense ang Pangulong Bongbong Marcos. Naabsuelto, nabasura mga kababayan. Dahil hindi mapatunayan. Paano mga kababayan na mapapatunayan? Diba? Putik na yan, puro chismis lang ho yung daladala ni Latino. Mga kababayan, puro sabi-sabi lang yung daladala ni Tino, mga kababayan, sabi, sabi ni Libiste. Tapos sabi naman ni Libiste, sabi ni Libiste, kapag ka daw lumabas na yung mga magpapatotoo, kita nyo? Ang gulo-gulo nila, paano mananalo? Hindi nga talaga mananalo yan at hindi tatayo yan. Kaya nabasura ho, yung pong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ho nangyari dyan. Our beloved Boss Mike